Kumusta mga brad? Hanggang ngayon nga po marami pa rin talaga ang nagtatalo-talo sa kung totoo nga ba talaga na ilalabas sa Pilipinas ang Honda Winner X. Noong manakaraang linggo kasi kumalat ang larawan na ito na di umano natagpuan siya doon sa highway ng Marilake. Naduda nga po ng iba gumagawa ng isang video shoot. Pero may mga tao nga po na hindi pa rin talaga naniniwala. Hindi daw ito totoo at mas lalong hindi rin daw ito video shoot. Ito daw ang totoong video shoot. May video na shoot pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Isa nga po sa pinakamainit na hot topic ngayon, wala iba kundi ang pagdating di umano ng Honda Winner X dito sa Pilipinas. Noong pumutok nga po ang balita na ito, hindi talaga matago ng ibang tao yung kasiyahan nila. Sa wakas, tapos na daw kasi ang mahabang paghihintay or matagal na paghihintay. Yung pera nila, inamag na. Handang-handa na talaga silang gastusin ito. Yun nga po ang paniniwala ng iba. Pero syempre, meron din namang mga kontrabidang hindi naniniwala. Ayon nga po sa mga taong hindi naniniwala, malabo daw talaga sa sabaw ng pusit na ilabas ang motor na yan dito sa Pilipinas. Kasi meron naman daw Supra GTR. At dagdag pa nga po nila, malabo daw talagang dalhin sa Pilipinas kasi nga hindi daw magiging mabenta. Yun ang sabi ng mga kontrabida. Paano kung sabihin ko sa inyo na ilalabas na siya? O ano, pustahan tayo? Baka may gustong sumubo dyan. Yes po, talagang ilalabas na siya. Yan nga po ang sinabi ng aking pinagkakatiwalaang source. Kilala nyo naman yung mga yan. Minsan lang sumabla yan. At kung gusto mong malaman kung kailan, makinig kang mabuti. Pero syempre bago yan, pag-usapan muna natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang gwapong Honda Winner X150 na mayroong 149.16 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa merong 15.7 horsepower at 9,000 RPM, 13.5 Nm of torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa mga Vietnamese na nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 143 km per hour. Pero dahil nandito na nga po siya sa Pilipinas, panigurado, aabot ng 180 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 kilometers per liter. So para nga po sa isang underbone na may fuel consumption na ganun, napakatipid po niya. Sana hindi drawing. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/17 naman sa likuran. Syempre paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At naka-ABS yung sa harapan. Panigurado may magsasabi na naman, Bakit hindi pa ginawang dual channel ABS? Bibili pa naman sana ako. o diba? Maraming ganyan brad. Ang kanyang seat height ay may taas sa 795mm at 151mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 122 kg. So para nga po sa isang 150cc na underbone, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Unlike nga po doon sa naunang nilabas, yung kanyang signal light, hindi na po siya naka-house light. Nakatago na po siya. Na which is maganda nga po kasi pag nasagi, hindi na siya mababalik. Pero mababasag pa rin siya. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka full digital na parang may pagkakahawig nga po doon sa Honda Click. Katulad din ng mga bagong motor ngayon, syempre naka keyless na po siya. Pa-remote ka na lang. At hindi rin po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Cornhub. Kaso nga lang, isa sa mga nakikitang downside ng ibang tao dito sa motor na ito, wala po siyang kickstart. Piste, walang kickstart. Bibili pa naman sana ako. O diba, kabisado ko na yung mga linya nila. Pero ito,
alam ko mas kabisado nyo to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil ayaw kong nabibitin kayo, ito pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ayoko na lang mag-talk. Regarding nga po sa presyo niya, wala po talaga tayong idea. Si Honda lang po ang nakakaalam nun. At nai-imagine ko na rin kung gaano kalaki yung mga ngiti ng mga kamuting ahente. Ganito pa naman yung mga pangmalakasang linya nila. Ay, wala po tayong stock ngayon, sir. Out of stock po. Pero kung magbibigay po kayo ng 5,000 para sa reservation fee, ay marami tayong stock niyan, sir. Kita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo no? At ito na nga yung pinaka-hinihintay ng lahat. Magagastos nyo na yung pera nyong inamag. February 2024, ilalabas na siya. Opo, yes po, next month na yun. Kaya kung sakaling ikaw yung tipong naghahanap ng underbone, pwede mong antayin ito. Kung yun lang naman ay gusto mong maiba. Kasi yung iba, ilang taon din talaga siyang hinintay. At ngayon ilang tulog na lang, masisilayan nyo na siya. Masisilayan nyo na yung kagapuhan niya. Pero syempre ang katanungan nga po ng mga ibang brand na naka-underbone, Papalag ba yan sa sniper ko? Makakahabol ba yan sa raider ko? Uubra ba yan sa VF3i ko? Makakasabay ba yan sa ismas ko? at ang pinakamalupit, Makakaabot ba yan sa Euro Marble 125 ko? yan nga po ang ilang mga katanungan na agad bubungad sa kanya. Pero syempre ang isasagot lang dyan ni Honda Winner X. Kaya niyo bang sumubay sa kagupuhan ko? So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Kay